Hindi ko lang alam kung matatakot kayo o magagalit sa akin. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung guilt. 6 kaming magbabarkada nun. Sobrang close namin simula pa nung high school. Tapos kahit college na, lagi pa rin kaming lumalabas kapag may time. Minsan gala lang, minsan inuman. Nangyari to mga 8 years ago. Nagplano kaming mag-road trip at camping somewhere in Rizal. 12:00 pa lang ng gabi, nagkita na kami at nag-ayos ng gamit. Sakay kami ng van ng isa naming tropa. Nung una, masaya pa talaga kaming lahat. May dala kasi kaming speaker kaya tamang kantahan lang kami. Pero bandang kalagitnaan ng biyahe, biglang nagloko yung van. Tumiri kami sa gilid ng kalsada. Kami nataranta. Naghanap ng flashlight, binuksan yung hood, pero wala naman talagang marunong mag-ayos sa amin. At dahil pressure na talaga kami dahil madaling araw pa lang at ayaw naming apurnada yung lakad namin, nagsimula na kaming magkapikunan. Halos wala kaming nadaanan na talyer at madilim na rin kasi. May nagsabi na dapat daw nagpa-check muna yung may-ari ng van. May isa namang nagsabi na baka hindi na matuloy yung camping. Hanggang sa nagturuan na. Sumuwat pa yung isang kaibigan namin na si Michelle nang kung siya na lang sana ang nag-drive ay hindi na kami aabutin pa ng ganon. Napikon ako kasi wala siyang ambag sa plano tapos bigla siyang magyayabang. Hilig niya kasi talaga yung ganong ugali dati pa kaya napuno na rin ako. Nasagot ko tuloy siya ng pabalang ng may utak pala siya. Akala ko kasi ay puro landi lang. Natahimik ang lahat sa sinabi ko. Saka ko na-realize na baka below the belt na ako masyado. Ayaw kasi ni Michelle na tinatawag siyang malandi kasi na-issue na siya dati sa university namin nung kumalat yung scandal niya. Magsasorry pa lang sana ako pero naglakad na siya agad palayo saka nagsindi ng yosi. Pipigilan ko pa sana kasi hindi naman kami pamilyar sa lugar. Tsaka syempre para maapag-sorry. Pero pinigilan nila ako. Sabi nila na hayaan ko na lang daw muna magpalamig. Kaya nag-focus na lang din kami kung paano maayos yung van. Ang malala pa ay mahina ang signal at halos walang data doon sa area. Matapos naman ng halos kalahating oras ay umandar na. Mag-aalas 4 na rin yun kaya pampante na kami kasi malapit na mag-umaga. Hahanapin pa lang sana namin siya pero nagulat na lang kami nang makita namin siyang nakabalik na pala at nakaupo sa likod ng van. Tahimik lang at nakatingin sa bintana. Walang nagsalita sa amin. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan na mag-sorry. Habang nasa biyahe na ulit kami, road trip, tinignan ko siya sa rearview mirror. Andun pa rin siya pero hindi ako nililingon. Halata sa kanya na galit pa rin siya sa akin. Ang sakit sa loob kasi alam kong mali yung sinabi ko. Plano ko na pagdating namin sa camping site, lalapitan ko siya at mag-sorry. Pero habang tumatakbo yung van, biglang lumamig ng sobra sa loob. Yung napakalamig kahit nakasara naman yung mga bintana at mahina lang yung aircon. Nasa kahabaan na kami ng Rizal Province. Naisip ko na baka medyo mataas-taas na yung lugar kaya ganon. Napansin ko, pati yung iba kong mga kasama ay nanlalamig din. Doon ako muling napatingin kay Michelle. Nanigas ako nang makita yung itsura niya. Nakaupo pa rin siya pero diretso siyang nakatingin sa akin. Nanlalaki yung mga mata na halos lumuwa na. Tapos may dumadaloy ng dugo mula doon. Para ba siyang umiiyak pero imbis sa luha, dugo ang lumalabas. Hindi ko na masyadong maalala pa yung ibang detalye ng itsura niya pero basta bigla na lang siya naging duguan. Saka siya tumawa ng sobrang lakas. Noong mga oras na yon, parang hindi na siya yung Michelle na kaibigan namin dahil mukha na siyang demonyo na isakay sa van. Bukod sa akin, nakita at narinig din siya ng ibang mga kaibigan namin. Doon napapreno bigla yung tropa namin na nagmamaneho. Muntik pa nga kaming mumangga. Lahat kami nagsisigaw at nagpapanik. Pero paghinto ng van at napalingon kami sa likod ay wala na si Michelle. Nagkatinginan kaming lahat.
Walang maapagsalita sa amin sa sobrang takot. Ang hirap intindihin ng kung ano nangyari, kung nananaginip lang ba kami o ano. Nagstay tuloy kami ng matagal sa gilid ng kalsada. Hindi alam kung anong gagawin. Tulala kaming lahat nun, kahit sino naman siguro. Hanggang sa may nareceive na lang kaming tawag na nakita raw yung bangkay ni Michelle sa may lote malapit lang sa kung saan kami tumigil nung nasiraan kami bago kami maarating ng Antipolo. May nakakita daw sa kanyang duguan at puro saksak sa katawan. Sabi ng pulis, napagtripan daw ng mga adik at tinakawan pa ng pera. Mukhang hindi raw nakasigaw o nakahingi ng tulong kasi hinampas sa ulo at nawalan ng malay. Doon kami halos bumagsak. Iba't ibang emosyon yung naramdaman namin. May umiyak, may nagalit, may tahimik at hindi maapaniwala. Pero ako, para na ako mababaliw. Kasi kung andoon pala siya at naiwan, sino yung kasama namin kani-kanina lang na nakaupo sa likod ng van? Sino yung nakasama namin sa biyahe? Ibig sabihin ba nun, bago pa kami umalis ay namatay na siya at sumama na lang yung kaluluwa niya sa van? Nagalit siya sa amin at sinisisi niya kami sa nangyari sa kanya o ako mismo? Ang daming gumugulong tanong sa isip ko. Simula nun, hindi na ako mapalagay. Kahit anong gawin ko, naaalala ko yung tingin niya sa akin, yung dugong dumadaloy sa mukha niya at yung huling pagkakataon na nag-away kami. Na hindi man lang ako nakapag-sorry bago siya tuluyang nawala. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Kasi kung hindi ko siya napagsalitaan, hindi naman siya aalis ng mag-isa at hindi rin siya mamamatay. Michelle, kung nasaan ka man ngayon, sana ay napatawad mo na ako. Sana rin ay mapatawad ko na yung sarili ko sa nangyari dahil maraming taon ko na itong dinadala. Ito lang boss ang kwento ko. Hindi ko lang alam kung pasok tong tema sa channel. Maraming salamat sa oras. Magandang araw boss. Ako si Nathan mula sa Pangasinan. May nais lang akong ibahagi sa inyo. Isang karanasan na nagbigay sa akin pati na sa mga kaibigan ko ng takot at kilabot na naatatak na. Nag-umpisa ang lahat nang magkayayaan kaming mag-road trip. Mga 20 years old pa lang ako noon, kaya maraming taon nang nakalipas. Wala rin kasi kaming gagawin noon, kaya nagkayayaan na lang kaming lumabas. Nung araw bago kami umalis, ay nakapag-ayos na ako ng mga kailangan kong dalhin. Hindi pa nga ako noon sana papayagan ni na mama dahil first time ko lang noon umalis nang ganun ang gagawin namin. Kumbaga, first time ang road trip na yon. Pero syempre, nakumbinsi ko naman sila. May kalayuan din yung destination namin kaya nagdala na ako ng mga essentials para naman ma-relax. Mabuti nga at hindi ako ang nag-drive noon dahil kung ako ay baka makatulog pa ako at madisgrasya kami. Hindi kasi ako sanay sa malalayong biyahe. So ayun nga, nasa may liblib na daan na kami. Yun bang may mga patataas na puno sa magkabilaan? Imagine niyo na lang. Tapos nasiraan pa kami habang nasa gitna ng daan. Walang mga sasakyan pa noon na dumadaan. Nagsibabaan kami noon para matingnan kung anong problema ng sasakyan. Bigla namang umusok ang harapan nito nang buksan ng kaibigan ko. Ang mas problema namin ay walang may alam kung paano ito ayusin. Mga baguhan din sa pagdadrive, tapos hindi pa marunong sa pag-aayos. Hindi rin nadala yung tools para ayusin. Nakalimutan daw. Sinubukan namin nung mag-search sa internet kung anong pwedeng gawin namin. Ang kaso mo, walang signal sa lugar. Dahil ayaw naman naming maghintay lang doon at wala rin namang dumadaang mga sasakyan. Nagdesisyon kaming maglakad at maghanap ng tulong. Sa totoo lang ay sobrang dilim ng lugar at tanging flashlight na ng cellphone namin ang gamit. Wala gaanong lamppost dahil nga puro puno ang kapaligiran. Nakahanap kami ng maliit na bahay. Nung makita ko pa lang yon ay magkahalong tuwa dahil sa wakas may hingan kami ng tulong at the same time kaba. Nadagdagan pa yon na madilim ang paligid pati na yung mismong bahay, yung parabang nasa horror movie.
Pati na rin yung mga kasama ko, medyo alangan pa na magpunta sa bahay. Pero nagpatuloy na rin kami dahil walang choice. Baka nga naman may tao sa loob na makatulong sa amin. Kumatok kami noon pero walang sumasagot. Yung para bang walang tao sa bahay. Sinubukan naming buksan ang pinto at nagbukas naman ito. Nang makapasok kami sa loob ay tumambad yung dumi at alikabok. Marami ring mga sapot na nagkalat sa loob. Tumawag kami, baka kasi may tao sa loob. Pero ilang minuto na ay wala namang sumasagot. Nilibot namin yung kabuuan ng luma at maliit na bahay na yon. Pero wala talaga kaming nakitang ibang tao. Dahil sa medyo malayo ang nalakad namin papunta sa bahay, ay nag-decide kami na magpalipas na lang ng gabi dahil delikado na rin. Medyo naglinis na lang kami ng sahig at yung isa na luma ng kutsyon para may matulugan kami. Swerte namang may nahanap din kaming mga kumot nun. Medyo unusual man, pero nakatulog kami doon sa loob ng maliit at lumang bahay. Mga alas 12 noon ng madaling araw, naalimpungatan ako dahil nakaramdam ng init. Nakita ko namang mahimbing pang tulog yung mga kasama ko. Tumayo ako para maghanap ng tubig dahil nakalimutan naming dalhin yung nasa kotse. Malayo-layo pa naman yon. May kusina naman doon at may container ng tubig. Nung i-check ko, medyo malinis naman. Di na ako pwedeng mag-inarte nun kaya ininom ko na. Nung pabalik na ako sa higaan, napansin ko ang isang litrato noon na nakasabit sa may pader. Litrato yon ng babae at lalaki na sa tingin ko ay mag-asawa at may-ari ng bahay. May katandaan na rin yung dalawa. Hindi ko alam pero may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag. Parang ang naatitig sila sa akin ng diretso o yun bang naipag eye to eye. Pero hindi ko na lang yon sineryoso dahil pictures lang naman yon. Pabalik na sana ulit ako sa pagtulog nang makarinig ako ng ingay mula sa kwarto ng bahay. Dahil sa may pagka-curious ako ay pinuntahan ko yon. Inisip ko na baka hayop lang na naapasok sa loob. Mabuti nang alamin dahil baka kung tulog kami ay bigla kaming atakihin. Mabuti nang ligtas. Pagkapasok at pagkarating ko doon sa kwarto, wala naman akong ibang nakita. Pero may mabigat na presensya akong naramdaman. Dahil wala namang tao o hayop, umalis na ako doon sa kwarto. Pero paglingon ko sa likod, may nakita akong isang figura. Nanlamig ang buo kong katawan at parang nadikit sa kinatatayuan ko. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang makitang hindi lang yun basta figura, kundi figura ng matandang lalaki na ang bulto at pananamit ay katulad ng nasa litrato. Mulat na mulat ang mga mata nito na nakatitig sa akin habang pansin ko na ang muka at mga braso ay namumutla. Hindi ako maagalaw kahit anong pilit ko. Hindi rin ako makapagsalita dahil para bang walang boses na lumalabas. Yung para bang may puwersang pumipigil sa akin. Nabalik na lang ako sa huwisyo nang nagising yung isa kong kaibigan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang lumunin ko ulit ito kung saan ko nakita yung matanda. Pero nawala na yon. Nang sabihin ko yon sa mga kasama ko ay dali-dali na kaming umalis sa bahay. Ramdam din kasi nila na may kakaiba sa bahay na yon. Baka yung pairamdam na yon ay yung multo ng matanda na nakita ko. Nang makalabas kami ng bahay ay napalingon kami nang makarinig muli ng ingay. Yung para bang sinisitsitan kami. Nang lingunin namin, nakita namin yung matandang babae at lalaki na nakatayo at mulat na mulat ang mga matang nakatitig sa amin. Napaaripas na kami ng takbo nun. Dahil nga nasa gitna ng kakahuyan yung bahay na yon, ay nakapaglagay naman kami ng palatandaan kaya nakabalik din naman kami ng sasakyan kahit pa may kalayuan ito. Sakto naman nun na may dumaan na kotse na hiningan namin ng tulong. Tinanong pa nga kami nito kung bakit parang hapong-hapuraw kami at parang takot pa. Habang tinutulungan kami sa pag-aayos ng sasakyan ay naikwento namin yung nangyari. Para bang hindi na siya nagulat. Residente daw kasi siya ng bayan na yon. Nanlaki na lang yung mga mata namin nang marinig ang kwento nito.
Madalas daw na may masira ang sasakyan sa kung nasaan kami at halos lahat ay napupunta sa bahay na yon para humingi sana ng tulong. Kaso, umuuwi silang takot at balisa dahil sa dalawang matanda na matagal na palang patay na nagpaparamdam doon. Kwento pa ng iba, kung minalas ka raw ay hindi ka na makakabalik dahil maliligaw ka sa gitna ng kakahuyan. Swerte lang namin dahil nakabalik kami. Nang maayos na ang kotse ay nagpasalamat kami at agad nang umalis sa lugar na yon. Hindi na kami babalik pa, nasabi namin. Nang malaman ito ng iba ay sinabihan kaming nababaliw na. Pero alam naming totoo yung na-experience namin doon sa lugar na yon. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbabasa ng aking kwento, boss. Kamusta kayo, Boss Bob? Ako si Ana, taga Valenzuela. Gaya ng ilan sa mga libu-libo niyong listeners, gusto ko lang din mag-share sa inyo ng karanasan kong hindi basta maipaliwanag ng normal na tao. Mga ilang years na rin to nangyari. Isang gabi, galing kami ng pamilya ko sa isang family gathering sa probinsya sa Pampanga. Excited pa nga ako nung una kasi medyo malayo yung pinuntahan namin at gabi na nung umuwi kami. Road trip vibe kumbaga. Nasa likod ako noon kasama ng kapatid ko, habang sina mama at papa naman ang nasa unahan. Mga ilang minuto pa lang sa biyahe, napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada doon sa Pampanga. Dahil madilim, hindi ko makita yung mukha niya. Nakasuot siya ng simpleng damit, kulay puti o beige yata. Mahaba yon na hanggang tuhod. Hindi ko na lang pinansin kasi baka isa lang siya sa mga lokal na nakatambay o naghihintay ng masasakyan. Ilang saglit pa, biglang may nakita naman kaming patay na pusa sa gilid ng kalsada. Nakahandusay, parang bagong bangga lang. Automatic akong napapikit dahil ayaw kong makakita ng mga hayop na nasasagasaan. Naiiyak kasi ako sa awa. Animal lover kasi ako. Kahit sina mama, narinig kong naawa sa pusa kaya pinagdahan-dahan niya ng drive si papa para hindi rin kami makasagasa. Habang tumatagal, parang nagiging weird yung daanan kasi after ng ilang kilometro, napansin ko ulit yung parehong babae. Nakatayo lang siya ulit sa gilid. Parehas na parehas yung ayos, parehas yung postura ng katawan niya at hindi pa rin makita yung mukha niya dahil sa dilim. Doon na ako kinilabutan kasi parang imposible naman na andun ulit siya, na ganun ulit yung itsura niya. Pinilit kong itago yung kaba pero hindi ko napigilang sabihin sa kapatid ko. Sinabi ko na parang nakita na namin kanina yung babae. Nagulat siya kasi napansin din niya at akala nga niya ay siya lang yung nakakita. At hindi lang yung babae kasi ilang sandali pa, dadaanan ulit namin yung patay na pusa. Yung mismong posisyon, yung mismong itsura at kulay nito na orange at white. Parang eksaktong copy ng una naming nakita na para bang bumalik lang kami sa dinaanan namin kanina. Doon na kami pare-parehong natakot kaya sinabi namin kay Papa. Tiningnan niya yung daan. Tapos ang sagot niya na imposible raw na maligaw kami kasi one way lang yon at diretso lang talaga. Maski nga sa Waze at sa Google Maps, doon kami pinapadaan. Pero pansin namin na maski yun ay nagloloko na rin. Hindi siya kumaliwa o kumanan. So paano kami babalik? Pero kahit anong sabihin ni Papa, ganun pa rin yung nakikita namin. Ilang ulit nang lumalabas yung babae at yung patay na pusa. Natahimik kami. Alam kong ayaw lang aminin ni na mama, pero ramdam ko na pati sila ay takot na. Kahit sila ay paulit-ulit nang napapansin na nadadaanan namin yung babae. Nagkatinginan na lang kami. Tapos sa tuwing madadaanan namin yung babae, napapatingin talaga kami. Kasi bukod sa paulit-ulit siyang nadadaanan, paiba-iba naman yung lugar kung saan namin siya nakikita. Kumbaga, hindi kami naliligaw. Pero ang nakapagtataka, paanong palaging andoon yung babae pati yung patay na pusa. Nang makita ulit namin yung babae, napansin ko bigla na umiiyak pala siya at duguan. Doon na ako sobrang natakot.
Nagsabi na ako kay Papa na bilisan na niya kasi takot na ako. Napapikit na lang ako dahil ayaw ko siyang makita. Pero mas lalo akong natakot nung pumigit ako kasi pakiramdam ko ay nasa tabi ko siya. Nakatapat mismo yung mukha niya sa tenga ko. Napansin yata ni Mama na umiiyak na ako kahit yung kapatid ko ay umiiyak ng tahimik. Nagsabi si Mama na magdasal na lang kaming lahat. Nagsimula si Papa sa pagdadasal. Ramdam ko yung kaba, yung pawis sa kamay ko kahit malamig naman yung aircon. Ang tagal namin nagdasal nun. Ilang beses pa rin namin nadaanan yung babae kaya palakas rin ng palakas yung dasal namin na halos nakakabingi na. Hanggang sa makita na namin yung exit palabas ng daan na yon. Paglabas namin sa highway, doon na gumaan yung loob ko. Nagbalik na yung mga ilaw ng poste, may ilan ng mga kotse, at kahit papaano, parang naging normal yung paligid. Para akong nabunutan ng tinik, pero hindi pa rin ako inaalisan ng takot. Kasi bago kami tuluyang lumiko papunta sa highway, napatingin ako sa side mirror. Doon ko nakita yung babae. Nakatingin siya sa akin na para bang hinahabol ako ng mga mata niya. Tapos naglakad siya papunta sa gitna ng kalsada. At kahit na malayo na kami, ramdam ko pa rin yung presensya niya. Hindi namin yun kailanman pinag-usapan ng pamilya ko kahit makauwi. Kahit sa kapatid ko, hindi na namin pinagkwentuhan pa yung nangyari. Tingin ko kasi na trauma kami at hindi namin alam kung paano hihimayin yung nangyari sa amin. Pero sa aming lahat, ako talaga yung hindi makalimot hanggang ngayon. Minsan kasi ay nananaginip pa rin ako na andun kami sa kalsadang yon. Paikot-ikot at walang katapusan. Hanggang sa yung babae, hindi na sa labas nakatayo, kundi sa loob na at katabi ko sa likod ng kotse. Tapos bigla na lang ako magigising nun. Hindi ko alam kung anong pahiwatig nun, pero ang creepy talaga. Ako si Felix, taga Manila. Tinuturing ko yung sarili kong isang adventurer. Kaya nang mag-aya ang mga kaibigan ko na mag-road trip kami sa mga magagandang tanawin ng Pilipinas, sinasamantala ko ang pagkakataon. Hindi ko alam na may isang road trip kami na magiging isang horror story pala. Nagsimula yun na puno ng excitement, puno ng merienda at mga gamit ang backpack namin noon. Malakas ang loob namin na mag-road trip. 8 kami sa tropa. Tinahak namin ang daan habang sikat pa ang araw. Nagrenta kami ng van. Excited na rin kami nung maarating sa destination namin. Una naming pinuntahan ay yung nakakamanghang rice terraces ng Banawe. Habang papalapit kami sa lugar, nalaglag yung mga panga namin dahil sa tanawin. Pero habang paakyat kami ng mas mataas pa, humina yung kumpiyansa namin. Mas naging makitid kasi ang mga kalsada. Nang medyo makalayo kami sa lugar, ay biglang nag-ingay ang van at tumigil yon. Nasiraan. Natagpuan na lang namin ang mga sarili na napadpad sa isang makipot at palikulikong kalsada na napapaligiran ng patatayoy na bundok sa magkabilang gilid. Yung tuwa namin noon ay napalitan ng kaba nang mapagtanto naming nasa kawalan na kami. Walang signal sa lugar na yon at walang palatandaan na may mga bahay sa paligid o kahit tao man lang. Sinubukan kong pakalmahin ang mga tropa ko. Dagdag ko pa nga, mukhang magkakaroon kami ng impromptu camping trip. Pilit nang umiti yung iba, pero naramdaman ko ang pagkabalisa ng ilan. Ganon din naman ako, pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Sa pagkakataong yun, hindi ka dapat maging mahina. Since may mga gamit naman, nagtayo kami ng maliit na camp sa tabi ng kalsada at 2 tents. Buti na lang at handa kami. Nagpainit kami ng pagkain na dala namin gamit yung portable stove at nagkwentuhan na lang para maalis sa isipan namin yung nangyari nung gabing yon. Habang lumalalim ang gabi, nakakarinig na kami ng kakaibang tunog. Mga kaluskos sa palumpong, huni ng ibon, pagtawa na alam kong hindi galing sa tao. Ang bawat tunog ay nagpapanginig sa katawan ko. Pero tinatawanan ko na lang yon at inisip na baka nag-i-imagine lang kami.
Pero sa kaloob-looban, alam naming lahat na may mali. Biglang naputo lang tawanan namin nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa dilim na nakapalibot. Nagsiksikan kami. Nanlaki ang mga mata sa takot. Nagdasal na nga yung iba na sana ay walang mangyaring masama sa amin sa gitna ng gabi. Yung sigaw na yon, nasundan ng nakaagigil na tawa na nagmumula sa buong paligid. Hindi ko alam kung tao pa ba yun o saang hayop galing. Dahil sa takot, inaya ko na silang subukang paandarin ng van at umalis na. Pero bago pa man kami makagalaw ay nakarinig ulit kami ng ingay na nagmumula sa mga palumpong. May isang itim na matangkad na figura. Mapula ang mga mata nito at nakangiti ng nakakakilabot. Dahan-dahan pa itong lumapit sa amin habang nakangiti pa. Nagkumpulan kami nang makita yon. Tinanong ko kung sino ito. Takot pero pinapalakas ang loob dahil baka nantitrip lang sa amin. Pero hindi ito sumagot. Bagkus, mas bumilis pa yung paglapit ito. Nagtakbuhan kami papuntang van nang papalapit na ito sa amin. Pero nang muli namin itong tingnan ay bigla naman itong nawala na parang bula. Kahit na ganun ay rinig pa rin namin ang mga bulong at tawa sa paligid. Nagmadali kaming pumasok ng van. Pagpasok namin lahat ay bigla naman lumitaw sa harapan ng sasakyan yung itim na figura. Hindi ko na alam kung anong gagawin dahil hindi ko alam kung totoo ba talaga yung nangyayari o namamalikmata lang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi naman kami pwedeng lumabas. Kaya ginawa na lang namin ang tanging bagay na alam naming makakatulong. Nagsimula kaming magdasal. Patuloy lang kami sa pagdasal hanggang sa hindi na namin naramdaman yung masamang presensya ng figurang yon. Tuluyan na itong naglaho sa harapan ng van. Kinuha na namin ang pagkakataong yon para subukang makaalis at paandarin yung van. Laking pasalamat naman at umandar yon. Nagmadali na kaming umalis dun sa lugar kahit pa madilim. Hindi na namin naisip pa yung ibang mga gamit na naiwan sa labas dahil mas importante ang kaligtasan namin. Habang papalayo kami sa lugar na yon, ay rinig pa rin namin yung mga bulungan at tawanan sa labas. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo sa lugar at nung masiguro na ligtas na kami at walang masamang mangyayari. Balisa kaming lahat habang papalayo. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nasaksihan. Hindi namin naikwento ang nangyari sa mga magulang namin dahil alam naming hindi rin sila maniniwala. Baka nga pagsabihan pa kami dahil alis daw kami ng alis lalo paggabi. Pero hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako sigurado sa mga nakita. Ang alam lang namin ay nakakatakot yung karanasan. Pero alam naming hindi pa naman yon yung huling road trip namin. Dahil sa susunod ay mas magiging maingat na kami, mas magiging handa at mas kakapit sa panalangin. Kung balak niyong mag-road trip, ang masasabi ko lang ay dapat maging handa kayo sa kung anong pwedeng mangyari. Dahil hindi niyo alam kung anong pwedeng maganap habang nasa daan kayo, lalo na kung hindi ninyo kabisado ang pupuntahan. Maikli lang ang buhay, sabi nila, pero para sa akin, tatagan mo ang loob mo at gawin mo ang gusto mo habang nabubuhay ka pa. Pero kaakibat nun siyempre ay yung laging pag-iingat at ang pagdarasal. Sana po ay nagustuhan ninyo itong kwento ko. Hanggang sa muli at enjoy sa inyong road trip. Hello po Sir Bob at sa inyong mga tagapainig. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalabas to pero simula nang mangyari to, hindi na nawala sa isip ko. Hindi ko alam kung itong kwento ko matatawag bang paranormal o malas lang talaga. Basta ang sigurado ko, isang gabi lang yon pero binago na niya yung buhay naming lahat. Tawagin na lang pala ako sa nickname na Port, taga Cebu. Isang gabi noon taong 2010, nag-inuman kami sa bahay ng isa naming tropa. Madaling araw banda nung nagkayayaan kaming mag-road trip tapos drive-thru. Bali lasing na kaming lahat, pero sabi ng tropa naming si Alan na may kotse, kaya naman daw niyang mag-drive. Lasing siya pero hindi naman daw sobra. Kumbaga tipsy lang.
Ganun din naman ako. May tiwala naman kami sa kanya kasi siya talaga yung driver namin kaya sumakay na kaming lahat. At dahil may mga tama na kami, para na kaming mga pakawala. Todo music lang tapos minumura pa namin yung mga nadadaanan namin. Ewan, parang nan-trip lang kami nung una. Pero ang pinagtataka ko talaga, nasa passenger seat kasi ako. Nagulat na lang ako nang narinig kong parang nag-static yung radyo. Hindi naman namin ginamit yung radyo kasi naka-bluetooth yung speaker ng kotse. Pero sa pagitan ng mga kanta, parang may sumisingit sa boses. Napatingin ako sa radio panel. Tapos ilang minuto akong napatigil para painggan kung may naririnig ba talaga ako. Mahina siya pero malinaw para sa akin. Sigurado akong ilang beses kong narinig ang mga salitang ingat at takbo. Narealize ko na baka lasing lang ako kaya pinabayaan ko na lang. Nag-shot na lang ulit ako kasi may dala kaming alak. Hindi ko na sinabi sa iba kasi ayokong magmukhang praning at baka asarin lang ako. Tuloy lang kami sa road trip. Hanggang sa may biglang tumakbong aso sa harapan ng sasakyan. Nawala ng kontrol si Alan, siguro kasi lasing na. Tapos may malakas na ilaw mula sa harap. Sumalubong sa amin yung truck ng semento. Saka dire-diretsong bumangga yung kotseng sinasakyan namin. Ramdam ko ba yung bigat ng impact? Yung pairamdam na para kang laruan na inalog sa loob ng kahon. Tumagilid yung kotse, gumulong at andilyam ang lahat sa akin. Naririnig ko yung mga sigaw ng tropa ko, yung mga basag ng salamin at yung tunog ng mga bakal. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Puro benda yung katawan ko at may mga sugat akong malalim at bali sa buto. Pero buhay ako. Yung ibang kasama namin, pare-parehong sugatan. Puro tahi, galos. Pero si Alan, siya talaga yung may pinakamasamang lagay sa amin. Nabaldado siya. Hindi na raw siya makakalakad habang buhay. Doon ko lang ulit naalala yung narinig ko sa radyo. Yung mahinang boses na nagsabing, ingat sa katakbo. Hindi ko alam kung hallucination ba o dala yun ng alak o may babala talagang dumating sa amin. Pero kahit ano pa man yun, hindi yung boses ang kinakatakot ko ngayon. Ang mas nakakatakot, yung mismong nangyari sa amin. Yung trahedyang habang buhay ng sugat sa amin, lalo na sa kaibigan namin naka-wheelchair na siya pa namang mahilig magbaneho. At ako naman, halos araw-araw kong iniisip na baka kung nakinig ako sa radyo, baka kung nagpigil ako sa kanila at sumunod ako sa tama na hindi dapat magmaneho o bumiyahe kapag lasing, siguro ay hindi ganun ang nangyari sa amin. Kaya sana sa mga listeners nyo, laging maisipang mag-ingat at huwag kaming tutularan, lalo kapag nasa kalsada. Ito lang ang kwento ko, sir. Sana ay mainarate ninyo. Magandang araw sa lahat. Ako si Neil, taga Cavite. Gusto ko lang i-share sa inyo itong karanasan ko na hindi ko talaga makalimutan. 5 years ago ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-road trip. Bakasyon kasi no sa trabaho kaya napag-usapan namin. Sakto naman na wala pang plano yung mga kaibigan kong sina Rina, Mark at Jessica. Napag-usapan naming magpunta ng Pangasinan. Mga 5 oras din mahigit yung biyahe. Napag-usapan din na sa gabi na lang kami gumayak dahil para hindi masyadong mainit at traffic kung sakali at mas presko rin para sa amin. So ayun na nga. Mga 6:00 ng gabi ay umalis na kami. Pagkarating namin sa destinasyon ay sa bahay ng lola ni Mark kami makikituloy dahil balak din namin pumasyal sa mga beach doon dahil matagal pa naman ang balik sa trabaho. Sa totoo lang, ayoko rin sana bumiyahe ng gabi noon dahil delikado. Kaso nagbotohan sila at ang majority ay gabi. Kaya sumang-ayon na lang din ako kesa kumontra. May dala kaming mga pagkain, pati na music para hindi kami maboard. Sa totoo lang, ako yung tipo ng tao na mabilis mahilo at masuka kapag malayo ang biyahe. Pero nagdala naman kami ng gamot
at effective naman yon. Dahil malayo-layo pa yung biyahe namin, ay nagsuot na lang ako ng earphones para makinig ng music. Nakakatulong din kasi sa akin yon kapag malayo ang babiyahihin. Habang binabaybay namin ang kalsada, ay abala naman ang mga kasama ko sa kani-kanilang gawain. Kagaya ko, ay abala sila sa pagsiselfone. Hanggang sa magsalita na si Jessica at may kinuwento nang maarating kami sa lugar na hindi ako pamilyar. Lampas alas 7 na rin yon. Ayon sa kwento, sa mahabang kalsada raw na tinatahak namin ay may nagpapakita raw na babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Maputla rin yung balat nito, tapos papara ito sa inyo at hihingi ng tulong. Kapag hinintuan nyo raw ay bigla raw itong mawawala bago pa raw ninyong marating ang kinaroroonan nito. Nagsitawa na naman kaming lahat dahil sa aming magkakaibigan ay si Jessica ang mahilig sa katatakutan. Hindi rin kasi kami naniniwala sa mga ganon, pati na sa mga kwento nito patungkol sa mga multo at kung ano-ano pa, dahil minsan ay binibiro lang kami nito, kaya nasanay na rin kami. Pero nung gabing yun, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kakaiba. Kapag nakakarinig naman ako ng nakakatakot na kwento, ay wala naman sa akin yun. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba talaga. Hindi sa ina-exaggerate ko yun, pero basta. Ipinagsawalang bahala na lang din namin yung kinuwento nito. Pero halata nung gabing yon na medyo natakot kaming lahat. Hindi lang namin pinapahalata. Sa tingin ko nga ay kumbinsido na rin yung iba na totoo nga yung kwento. Ilang minuto noon bago mag alas 8 ay binagalan namin ang takbo ng kotse. Hanggang sa tumigil kami sa may dulong parte ng highway. May tawag doon pero hindi ko mabanggit. Nanlaki ang mga mata namin nang may makita kaming nakaputing babae sa may di kalayuan. Nasa gilid lang ito ng kalsada na para bang hinihintay kami. Kinabahan na ako noon dahil bigla akong naisip yung kwento. Mas lalong nadagdagan yung naramdaman naming takot at kilabot nung lumingon ito sa gawin namin at sumenyas na papara siya. Nilingon ko ang buong paligid pero wala kaming nakitang ibang sasakyan na dumadaan, kaya alam namin na kami ang pinapara nito. Baka normal na babae lang yan at nananakot lang, di ba? Saad ni Mark. Walang nakasagot sa amin. Hindi rin namin alam ang gagawin dahil hindi rin makaandar dahil sa takot. Napag-usapan na lang namin na huwag tinginan yung babae at diretso lang ang tingin hanggang sa makaalis kami roon. Nakahinga kami ng maluwag nang mawala ito bago pa kami makaalis. Pero ewan ko ba, dahil nung makaalis kami ay lalong lumala yung kakaibang pakiramdam ko. Sa pagkakataong yun, biglang lumamig. Mahina lang yung buga ng aircon ng sasakyan at lalong hindi naman malamig sa labas. Kaya nagtaka ako kung bakit ganoon. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang mapalingon ako sa rear view ng sasakyan. Nakita ko yung babaeng nakita namin sa kalsada. Nakaupo na ito sa likod mismo kasama namin sa may gitna. Sinabi kong itigil nila sa gilid ng kalsada yung kotse. Sinabi kong nasa loob kasi yung babae. Pagkatigil ng sasakyan ay agad kaming nagsilabasan. Pero sa pagbaba namin, wala na yung babae sa loob. Nakita rin pala yon ng isa kong tropa. Nakakatakot yung mukha niya. May mga sugat ito na parang hiniwa at medyo duguan. Ilang minuto na ang nakalipas pero walang nagbalak na pumasok ulit ng kotse. Ramdam ko rin yung presensya ng babaeng nakita namin. Nagtaka rin ako kung bakit nagpakita ulit ito sa amin kung wala na kami sa daan na pinagpapakitaan nito kagaya ng sa kwento ni Jessica. Nag-decide kami noon na huwag na lang ituloy yung road trip namin at maghintay na lang ng tulong kung meron man o kaya hintayin na mag-umaga. Tinawagan na rin namin ang tito ni Mark dahil baka matulungan kami nito dahil nasa malapit lang siya. Nakahinga naman kami ng maluwag nang hindi na tumagal ang pagdating nito at nag-aalala kaming tinanong kung anong nangyari. Hindi na rin noon nakapagsalita ang tatlo dahil balisa ang mga ito. Kaya ako na lang ang sumagot at sinabi sa kanya ang mga nangyari.
Pagkabalik namin ay inilapit kami nito sa isang albularyo na matagal na sa lugar. Hindi na raw bago sa albularyong yon ang kwento tungkol sa babae dahil narinig na daw niya ito. Doon lang namin nalaman ang dahilan kaya sinundan kami nito hanggang sa maarating kami kung saan kami natigil. Ayon sa albularyo ay hindi namin nagawang magpaalam na dadaan sa kalsadang yon dahil marami rin palang espiritong namamalagi sa kalsadang yon na hindi na kwento ni Jessica. Isa yung babaeng nakita namin na nabulabog kaya kami nito sinundan. Simula nun, sa tuwing dadaan kami sa kahit anong di pamilyar na kalsada o daanan ay nagpapasintabi kami at nagpapaalam na dadaan lang. Pero ang sigurado namin ay hindi na kami uulit pa na mag-road trip ng gabi. Magandang araw po, sir. Tawagin niya na akong Nana. Hindi talaga ako mahilig magsulat ng ganito, pero nahilig akong makinig sa inyo. Kaya naman naisipan ko rin na baka sakaling mapili niyo itong istorya na nangyari sa akin dati. Nagsimula siya nung gabi na sobrang grabe kaming nag-away ng asawa ko. Hindi ko na uulitin lahat ng detalye, pero yung tipong hindi na talaga kami magkaintindihan. Ang bigat ng atmosphere sa bahay nun. Hindi na ako makahinga sa sama ng loob, kaya yung una kong ginawa, kinuha ko yung susi ng kotse at umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang, gusto kong lumayo. Nag-drive ako ng matagal, road trip kumbaga. Hindi ko na namalayan yung mga kalsadang nadaanan ko. Ilang oras din yata akong paikot-ikot. Naka-low volume lang yung music. Walang traffic at halos walang kasalubong na sasakyan dahil gabing-gabi na. Road trip sa gabi ang ginawa ko. Hanggang sa maarating ako sa isang tulay na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Dito sa isang parte sa Cavite. Mahaba at madilim siya. Walang ilaw sa poste at yung headlights lang ng kotse ko yung nagbibigay liwanag sa daan. Nasa kalagitnaan ako ng tulay nang bigla kong naramdaman na parang may bumagsak sa ibabaw ng kotse. Mabigat yung tunog. Parang may tumalon mula sa taas. Nagulat ako. Nahimasmasan ako sa pagmumura sa asawa ko sa isip ko. Napakapit ako ng mahigpit sa manibela. Tumingin ako sa mga side mirrors para i-check kung may tao ba. Pero wala akong nakita. Ang unang pumasok sa isip ko nga baka may magnanakaw o hold-upper. Baka nasa ibabaw na ng sasakyan ko. Nanginginig yung mga kamay ko habang pinapaspas ko yung pagmamaneho para maalampas agad habang nakikiramdam pa rin. Inabot ko yung cellphone ko kasi tatawag talaga ako ng pulis kung sakali man na may magnanakaw nga na umakyat sa kotse. Pero habang tuloy ako sa pagmamaneho, iba na yung nararamdaman ko. Hindi lang kaba. Para bang may nakatingin sa akin mula sa likod. Yung tipong ramdam mo na hindi ka nag-iisa. Ang bigat ng hangin, hindi ako makahinga nun. Akala ko napapraning lang ako kasi nga kinakabahan na ako. Pero nang mapatingin ako sa rear view mirror, halos magsisigaw ako sa takot dahil sa nakita kong babae. Nakaupo siya sa gitna ng backseat habang nakatingin sa akin. Basang-basa yung buo niyang katawan na para siyang bagong ahon lang sa tubig. Pero hindi siya mukhang normal na tao o buhay na tao. Tanda ko yung itsura niya. Mukha siyang nabubulok na bangkay na pinagpipiestahan ng mga isda. Nangingitim na siya na parang durug-durug na yung balat at laman. Nakabuka pa yung bibig niya na sobrang laki, tapos umaagos lang yung tubig na lumalabas mula sa bunganga niya. Napasigaw na ako noon ng malakas. Napitawan ko na nga halos yung manibela at muntik ko nang maitulak yung kotse sa barrier ng tulay. Nanginginig yung buong katawan ko, tapos yung puso ko parang lalabas na sa dibdib. Gusto ko na lang tumalon palabas ng kotse sa sobrang takot. Kahit habang nagpapanik na ako, nararamdaman ko pa rin siya na nasa likod ko lang. Hindi lang ako lumilingon, pero feeling ko palapit siya ng palapit. Mabuti na lang at may dumaan na police patrol. Narinig ko yung busina nila at saka nila ako pinara. Doon lang nawala yung babae sa likod.
Pababa ko ng tingin sa salamin. Wala na ni bakas niya. Kahit yung upuan ay tuyong-tuyo. Lumapit yung pulis at tinanong ako kung anong nangyari at namumutla daw ako. Nakita raw nila akong nagpagewang-gewang at muntikan ng mabangga. Hindi ako makapagsalita nun, kaya inisip nilang problemado ako kasi bigla na lang akong umiyak. Sinamahan at nag-drive na lang nila ako pauwi para daw masigurado silang ligtas ako. Pagka-uwi ko, napayakap na lang ako sa asawa ko at saka nagiiyak. Simula nung gabing yon, hindi na ako nagmamaneho mag-isa lalo na kapag dadaan sa tulay. Na hindi ko matandaan kung ano. At first and last kong nakita sa tanang buhay ko. At kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan yung itsura ng babae. Hindi ko alam kung bakit siya nagpakita sa akin. Minsan, binabangot pa rin ako na andoon siya. At yung basang-basa niyang mga bakas na sinusundan ako hanggang sa loob ng bahay namin. Ito lang ang kwento ko, sir. Sana ay mabasa din niyo. Magandang araw po sa inyo. Hindi ko lang alam kung saan ko ikukwento to kaya naisip ko na dito na lang ipasa dahil nakikinig din dito yung boyfriend ko. Nahawa na nga rin ako sa pakikinig sa inyo. Tingin ko ay ito yung tamang space na may maniniwala sa kwento namin ng boyfriend ko. Tawagin na lang po akong Mika, Sir Bob. 23, taga Metro Manila. Mahilig talaga kami mag-road trip ng boyfriend kong si Ken, lalo na tuwing weekends. Pero itong ikukwento ko ay nangyari no Holy Week last year. Nagpa siya kaming umuwi ng probinsya ni Ken somewhere sa norte kasi may reunion daw sa side nila. Since wala naman akong gagawin buong linggo ay sumama na rin ako. Mahaba yung biyahe. Halos 6 na oras na nga kaming nasa kalsada, puro kanto at palayan. Tapos sobrang dilim na kasi halos 10 PM na nung mga oras na yon. May warning na rin sa gas meter ng kotse namin kasi nga low fuel na. Kinakabahan ako kasi baka tumiri kami sa gitna. Tapos walang tao at walang mga ilaw sa daan. Mabuti na lang may nadaanan kaming maliit at lumang gasolinahan. Wala rin masyadong ilaw doon. Bukod lang sa madilim na fluorescent sa tuktok ng signage na halos mabura na nga ng pintura. Minaasulat na parang Ligas pero kupas na. Akala namin ay sarado na kasi nga ay sobrang tahimik. Nagulat na lang kami nang may biglang lumabas na lalaki. Mukhang nasa late 40s na siguro siya, payat, nakasuot ng lumang uniform. Malapad yung pagkaangiti niya. Medyo natakot lang ako kasi hindi gumagalaw yung mga mata niya. Diretso na atingin lang. Sa tabi niya, biglang may lumitaw na batang mga 6 or 7 years old yata. Naglalaro siya ng kutsi-kutsihan sa sahig. Paikot-ikot lang sa tapat ng gas pump. Nagulat pa nga ako kasi hindi naman namin napansin yung bata kanina. Bumati si Ken doon sa lalaki. Ako naman, hindi na nakapagsalita kasi parang na-stuck yung tingin ko dun sa ngiti ng tatay. Hindi pa rin kasi niya inaalis yung ngiti niya tapos nakatingin lang sa amin. Parang ako na yung nangangawit para sa kanya. Nagtanong si Ken kung magkano na yung unleaded dahil parang hindi updated yung presyo na nakalagay sa signage. Pero hindi sumagot yung lalaki. Ilang beses nagtanong yung BF ko pero ayaw sumagot. Ako naman, medyo nairita na at napansin na rin ni Ken na inis ako. Sinabi na lang niya na paggas kami ng unleaded. Sakalang gumalaw yung lalaki ng dahan-dahan, yung parabang sa robot. Lumapit siya sa pump at kinapara pa yung hose. Tapos ilang minuto ulit siyang nakatayo doon, hindi nagsasalita at nakatayo lang. Pero kung sisilipin yung mukha niya, naangiti pa rin siya. Sinabi na lang ni Ken na pa 900 na lang tapos yung 100 ay tip na niya dahil medyo naawa din siya sa lalaki at sa bata at sa kalumaan na gasolinahan. Inabot niya yung pera pero hindi pa rin gumagalaw yung tatay. Yung bata naman naglalaro lang. So dahil nainip na ako na yung kumuha ng pera tapos sa bata ko inabot. Sinabi ko na ibigay niya sa papa niya.
Kasi gusto ko na rin makaalis nun dahil kinikilabutan na nga ako sa kanila at sa lugar. Tumagilid yung ulo ng tatay pero hindi na siya naangiti. Tapos bigla siyang sumilip sa mukha ko. Tuwid na tuwid yung tingin niya. Di ko alam kung nagalit ba siya kasi kinausap ko yung anak niya. Napatapik ako bigla ng ilang beses kay Ken saka nagsabi sa kanya na umalis na lang kami. Halata ko rin na kahit siya, iba na yung pairamdam doon sa lalaki. Bago pa siya makasagot, may biglang dumaan na parang matandang magsasaka. May dala siyang gulok at bayong, mukhang kaagaling sa bukid. Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit ginabi siya sa palayan. Tiningnan niya kami tapos nilapitan. Tinanong kung anong ginagawa namin doon dis oras ng gabi, kung nasiraan daw ba kami. Magalang naman namin siyang sinagot na balak namin magpagas kaso ayaw kaming asikasuhin. Nakita kong napailing yung matanda. Saka siya nagsalita na mas lalong nagpakain sa akin ng takot. Kahit ano daw hintay namin doon ay wala nang mag-aasikaso at magbebenta sa amin ng gas. Matagal na raw sarado yung gasolinahan na yon. Nagkatinginan kami ni Ken. Magsasalita pa sana kami saka ituturo yung mag-ama pero bigla na lang silang nawala sa harapan namin. Paglingon namin, andoon na sila sa dulo ng gasolinahan malapit sa likod ng lumang bodega. Pero mas lalo kaming natakot nang makita naming pareho na nakatingin sila sa amin. Naangiti ng sobrang lapad at baliktad pa nga yung leeg. Yung bata, hawak pa rin yung laruan niyang kutsi-kutsihan pero dumadaloy na yung dugo mula sa leeg niya. Nakalawit naman parang sirang manika yung leeg ng lalaki. Napatali ako bigla. Si Ken naman agad in-start yung kotse. Pero bago kami makaalis, pinigilan kami ng matanda. Huwag daw kaming bastang tatakbo. Kung aalis daw kami ngayon, susundan kami ng mga yon. Kung ayaw daw kaming masundan ng mga ligaw na kaluluwa, mag-alay daw kami ng pagkain. Saka dumaan sa simbahan at magdasal. Ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. Doon lang daw kami maliligtas. Kahit sobrang weirdo at takot, sinunod na lang namin yung matanda at naglapag kami ng dala naming pagkain. Isinakay din namin yung matanda dahil sasamahan niya raw kami sa simbahan. Sarado na raw kasi yun paggabi at hindi pagbubuksan kung hindi ka lokal. Sa kanya ikinuwento yung nangyari. Dati raw, may nagbabantay talaga sa gasolinahan na yon. Yun yung mag-amang nagpakita sa amin. Isang gabi, naiwan yung bata sa labas habang naglalaro. Hindi raw nito nakita yung paparating na kotse kaya nasagasaan yung bata. Sa sobrang galit ng tatay, sinugod niya yung sasakyan. Pero imbis na huminto, binangga rin siya at doon na siya natuluyan. Siguro ay nataranta rin yung driver tapos tinakbuhan lang sila. Hit and run kumbaga. Kotse daw yun ng dating anak ng mayor sa kanila kaya hindi rin nabigyan ng hustisya yung mag-ama. Hanggang sa nakalimutan na lang yung kaso. Maraming taon na ang nakalipas nang mangyari yon. Simula nun, gabi-gabi raw nagpapakita yung mag-ama sa gasolinahan kaya nalugi tapos nagpa siya yung may-ari na ipasara na lang. Pero may mga napapadaan pa rin daw at inaakalang bukas pa yung gas station. Kapag natatakot sila sa mag-ama, tumatakbo sila agad o umaalis. Madalas ay nadidisgrasya sa daan. Nanginginig na lang ako habang pinapaandar ni Ken yung kotse. Bago kami lumayo, sinilip ko ulit yung lugar. Wala na yung tatay at wala na rin yung bata. Pero ramdam at alam kong andoon pa rin sila. Bukod sa takot, nakaramdam din talaga ako ng awa sa kanila. Yung para bang ganito na lang talaga sa Pilipinas. Madalas kung wala kang pera, hindi mo makukuha ang hustisya. Hanggang sa maging kaluluwa na lang, pati na ang alaala mo. Pagdating namin sa simbahan, nagsindi agad kami ng kandila. Pero matagal ako nagdasal, hindi lang para sa kaligtasan namin, kundi para na rin sa tuluyang katahimikan ng mga kaluluwa ng mag-ama. Sana ay wala nang ibang makakita sa kanila o madisgrasya pa.
Sana ay maging payapa na sila. Hindi ko na ikinuwento sa pamilya ni Ken yung nangyari. Pero simula nun, tuwing mag-road trip kami, dala ko na palagi yung rosary ko. Pati na holy water. Kahit hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung itsura ng mag-ama, bukod sa awa ay nanlalamig at kinikilabutan pa rin ako.